Hello guys, meron tayo ngayong gagawin na pangkusina. Ito ay microwave oven mga sir. Ang brand niya ito Awa, no? Hindi ako sure ka pronunciation. Okay. Ang problem nito ay walang power mga sir. Ito binuksan ko na para i-blower yung mga mga na tuyong mga langgam diyan sa taas at sa baba. No? Ngayon, i-check natin tong bakit walang power. So malimit kasi sa microwave, sa na-encounter ko mga sir ay yung high voltage capacitor na yan, or high voltage capacitor rather, ay nagsushort po yan. So syempre, yung primary fuse natin ay putok din po yan. So try nating sukatan or test natin. So, unahin natin dito yung fuse mga sir. Ayan, sira nga po ito, or dead na. Then yung kanyang high voltage capacitor ating ititest. Ayan po, shorted na rin po siya, nagbo-buzzer na po siya. Yun. So, tanggalin natin at ipoprove natin kung sira nga ba yung bunutin na lang pala natin to. Yan. Kasi mayroon dito holder yung capacitor na to. Tanggalin natin muna rito sa likuran. Okay. So napasama pala siya rito sa kanyang fan. So, kailangan natin tanggalin yung fan kasi nakahangir din siya sa fan eh. Mahugot lang sana natin to para hindi na tayo magtanggal ng yun, may nakalak pala siya. Ayun, natanggal din sa wakas. Ito mga sir, yung kanyang capacitor. Para lang po sa mga baguhan po ha, yung ating video man. At kung kapanood ng ating mga master na po ay pakisuportahan na lang po. At ayan shorted po itong capacitor. Ang value po niya ay 0.92 microfarad, 0.92 microfarad mga sir. So pwede na rin dito yung 0.9 or 0.9 hanggang gumagamit ako na minsan ng 95. Pag walang wala 85, 0.85 pwede na rin. Wala namang naging problema, wala namang naging complaint yung mga pinagpalitan ko ng ganon. So palitan natin ito mga sir, pati yung yung fuse nito sa ating 220 volts. Yan. Tapos testing natin. So unahin muna natin tong yung fuse doon sa taas. Medyo i-close lang natin yung bukana.
Yung holder kasi bumuka. At tinatanggal yung fuse na luma ay nabuka yung ano, yung holder. Okay. Then meron tayo rito ano 0.85 mga sir. So ipapalit na lang natin dito sa 0.92. Testing lang natin. At hindi pa nag-go signal yung may-ari nito. Pagdating niya mamaya ay siguro nasa kanya kung magpapalit siya ng original value. Kung sisipagin siyang bumili. Okay. Then babalik natin dito sa kanyang holder. Kabit natin yung kanyang high voltage fuse. Tapos yung itong ano high voltage na rectifier diode. Okay. Then babalik natin dito sa kanyang hanger. Ayun. Okay. So mamaya natin i-fix kapag na-testing na natin. Then plug natin mga sir. Okay. Let's see. Ayun. Meron ng display mga sir. So waiting na lang tayo sa kanyang performance. O lagyan natin ng kahit tubig na lang muna. Lagyan natin ng tubig. O, wala na yung ano dito plate. So baka matumba. Then 1 minute. Ano ba to? Preset. Yun. Ano ba ginagamit to? Mag-ano pa yata tayo ng time? 1 second. Ano to? Power? So ito pala preset 1 minute. Try natin 1 minute lang. Then ayaw. Then start. So ayaw mag-start. Magana yung mga pinutan na iba pero yung iba ayaw. Yun, sa 15 second. Mali lang siguro yung aking ano. Iba yung kanyang pattern sa panel niya. Unlike dun sa iba. O, tapos lang natin to tapos program ulit tayo. Then start tayo. Ano na? Wait defrost. Try natin to. Preset 1 minute 10 seconds. Then power. Ayaw. Ano ba program nito? Then express. Ayaw eh. Yan, 1 minute. Ito na lang pala yung kanyang ano. Mahirap mag-program dito. Yan, 1 minute. So dito ka pala magsiselect ng ano, magdi-defrost ka or iinit. Sa grill ata ito. Kasi hapon eh oh. Or ano ba to? Karakter na itong sulat, Hapon or Chinese.
Ayan mga sir, umiikot na yung ating ano, baso ron sa loob. So, try na lang nating antayin yung ano, kinalabasan. Kung makapainit ng tubig yung ating 0.85 microfarad. Medyo mababa ng kaunti. Seven seconds. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yahoo! Let's go! Ayun, mainit na nga mga sir. Nausok din naman, oh. Oh, kikita niyo po yan. Oh. So, nasa may-ari kung gusto niya yung original value. Pero kasi yung 0.085, mga sir, ay matagal ko nang ginagamit. Okay naman. Good. Thanks for watching guys, and don't forget to follow.